Ang taon na po ito ay paghahanda din ng ilan sa mga prestihiyosong grupo para sa darating na taon kung saan gugunitain yung ika-200 na anibersaryo ng kamatayan ng isa sa mga pinakadakilang kompositor ng kasaysayan na si Ludwig van Beethoven na namatay noong 1827. Alam natin na sa kabila ng kanyang buhay na tuluyang nawala yung kanyang pandinig, subalit siya ay nanatiling malaking impluwensya sa larangan ng musika na tinaguriang the Shakespeare of Music. Sa maraming mga komposisyon ni Beethoven, isa sa mga pinakakilala ay ang Moonlight Sonata. At alam niyo po ba na ito ay kanyang inalay sa isang babae na nagangalang si Julieta Guicciardi na kanyang minamahal. Bagaman hindi sila nagkatuluyan dahil sa lumalalang sakit ni Beethoven at gayon din sa antas ng buhay ni Miss Guicciardi dahil siya ay dughong bughaw. Subalit mayroong ganitong obra maestra na nalikha dahil sa pag-ibig, sapagkat nais iparating ng dakilang kompositor ang labis niyang nararamdaman sa kanyang minamahal na babae. Kung ang pag-ibig ng isang tao ay masasaksihan sa kanyang buhay, sa kanyang mga gawain, kahit sa ating binabanggit na pambihirang sining, sa higit na mas dakilang pag-ibig sa Diyos, hindi maiiwasan kung talagang naranasan ito ng sinuman na masasaksihan sa kanyang buhay. Mayroong pagbabago, mayroong gagawing pagsunod sa Diyos na umibig sa Kanya. Kaya sa isa pang kalagayan ng buhay na walang hanggan, na naririto bibigyang kaugnayan ni Apostol Juan sa pag-ibig ng Diyos, makikita natin yung patuloy niyang itinuturo na ang mga may buhay na walang hanggan ay lumalakad sa tamang uri ng pamumuhay. Kaya tingnan natin yung ating talata na matatagpuan natin sa huling kabanata ng unang Juan. At ito'y kukunin natin sa talata 3 hanggang talata 12. Muli unang Juan kabanata 5, talata 3 hanggang talata 12. Ito po yung ating mababasa, sapagkat itong pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at itong tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa dugo at sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Muli sa pagtalakay po ni Apostol Juan, para bigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan,
Naririto, binigay niya sa atin yung isa pang kategorya na kung saan malinaw siyang nagtuturo na mayroong pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung marka ng buhay ng mga mayroong kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo. Yan yung tawag ni Apostol Juan, pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. At sinimulan niya yung pagtalakay dito sa Kabanata 4, talata 7, na kung saan yung mga lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, sila ay ang may buhay na walang hanggan. Kaya't mayroong bahagi dito sa ating talata na ginamit ni Apostol Juan para sa kategoryang ito, yung pagsubok na ating tinitingnan patungkol sa matuwid na pamumuhay, para masiyasa talaga natin yung ating mga sarili kung tayo ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sa ibang mga pagsubok na ibinigay ni Apostol Juan para dito, katulad ng pagsubok ng pag-ibig sa kapatid, mayroon doon na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Katulad sa verse 21 ng chapter 4 ng ating sulat, binanggit dito ni Apostol Juan, utos ng Diyos ang pag-ibig sa kapatid. Kaya mayroong matuwid na pamumuhay bilang pagsubok kung talagang tayo ay kabilang sa mga lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. At matatandaan natin sa mga kategorya na ating tinalakay, lumalakad sa liwanag, mga ipinanganak ng Diyos. Kabilang itong pagsubok ng matuwid na pamumuhay para bigyan tayo ng katiyakan para sa buhay na walang hanggan. Kasama dito ang tinatawag ni Apostol Juan sa ating talata na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya para sa mahalagang pagsubok na ito, binalikan ni Apostol Juan yung katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming detalye sa ating binasang talata, yung tungkol sa pananampalataya. Sapagkat sa unang binanggit ni Apostol Juan sa pananampalataya, kasama dito ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapatid. Yan yung mababasa natin sa unang talata ng Kabanata 5. At dito naman sa ating talata, idinagdag ni Apostol Juan na kasama sa kalikasan ng pananampalataya ang pagsunod sa Diyos. Kaya't nabasa natin yung katotohanan, hindi kabigatan sa atin ang pagsunod sa Diyos bilang mga mananampalataya. Bakit may roong ganong realidad? Sapagkat yung kaligtasan ay binago tayo mula sa pagiging makasalanan at pagmamahal sa kasalanan, na mayroon na tayong pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Subalit sa realidad ng mga pagsubok na nararanasan natin sa mundong makasalanan, laban sa matuwid na pamumuhay, binibigyan ng diin ni Apostol Juan, hindi kabigatan yung pagsunod sa Diyos. Dahil sa katotohanan na ang pananampalataya ay may tagumpay. Ang binanggit na katotohanan na iyan ni Apostol Juan ay hango sa terminong militar sa kanilang panahon, tungkol sa isang sundalo na nagwagi sa natapos na digmaan. Dahil kung paanong winasak ng Panginoong Hesukristo ang gawa ng diablo, ang pareho nating tagapagligtas ay nagbigay sa atin ng katagumpayan kahit sa makasalanang sistema na umiiral sa sanlibutan. Ang Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay sa sanlibutan, kaya't ang kanyang mga tinubos ay may katagumpayan sa sanlibutan. Ang pakikibaka sa masamang takbo ng sanlibutan, bagaman hindi pa natatapos at talagang nararanasan natin yung mga matitinding pakikipaglaban, ay tinitiyak sa atin na mayroong tagumpay. Tagumpay sa wakas, na mayroong realidad na natitikman ngayon. Kaya't sa orihinal na lingwahe, yung salitang tagumpay meron dito na nasa kasalukuyang pagkakaayos. Dahil kasama sa biyaya ng kaligtasan, ang realidad na mayroong tagumpay sa pagsunod sa matuwid na pamumuhay.
ang mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At naririto yung pastoral na puso ni Apostol Juan sa kanyang mga sinulatan. Napakahalaga ng kanyang pangwakas na pagtuturo na ito para sa matuwid na pamumuhay. Dahil kailangan nating alalahanin yung tagumpay ng ating pananampalataya. Kasi matitindi ang pakikipaglaban para dito. Matitindi ang tukso ng kasalanan. Matitindi ang mga hadlang. Matitindi ang mga oposisyon. Subalit naririto yung napakahalagang katotohanan, may tagumpay ang ating pananampalataya. At yan yung nais kong bigyan ng pansin sa aking pangangaral mula dito sa aking mensahe. May tagumpay sa matuwid na pamumuhay, nakaaliwan ng mga lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Minsan pa, may tagumpay sa matuwid na pamumuhay, nakaaliwan ng mga lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Naiintindihan ni Apostol Juan yung bigat ng pakikibaka sa pagsunod sa Diyos. Kaya para dito, nagbigay siya ng importanteng kaaliwan na mayroong ginawa ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, upang siguruhin na yung ating pagsunod ay mangyayari dahil mayroon siyang biyaya sa atin. Kaya tayo sumusunod, hindi dahil magagaling tayong mga tao. Ang ating pagsunod ay hindi nakapundasyon sa ating talino, sa ating sariling pagsisikap. Sa halip, ang tunay na pundasyon para mangyari ito ay biyaya ng Diyos. At ginawa ito sa atin ng Panginoong Hesukristo. Alam ni Juan yung bigat ng pakikibaka. Meron tayong kalaban na diablong si Satanas, sanlibutan, yung ating laman, and in fact sa kanyang sariling buhay ng pagsunod sa Panginoon, minsan bumagsak siya sa pagiging mapagmataas. Kaya alam niya yung bigat ng pakikibaka. Kaya tinapos niya yung kanyang pagtuturo sa napakahalagang kaaliwan na ito na hindi natin dapat kalimutan bilang mga mananampalataya. Ang tagumpay na ito ay hindi kasama ang mga makasanlibutan. Hindi maibibigay ng mga bagay sa sanlibutan. Natatangi lamang ito sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya naririto ipinagpatuloy ni Apostol Juan yung kanyang pagtalakay mula sa commitment sa pananampalataya patungo sa content ng pananampalataya upang ipakilala niya sa mga nagtataglay nito ang tiyak na tagumpay para sa pagsunod sa Diyos. Yung talata 5, transition yan sa aking mga binanggit, sapagkat naririto sa ating talata na binanggit yung dumadaig sa sanlibutan, gayon din yung sentro ng ating pananampalataya, si Hesukristo. At ibibigay niya dito yung mga katotohanan patungkol sa pananampalataya upang ipakilala na ang mga nagtataglay nito ay mayroong tagumpay para sa matuwid na pamumuhay. Ano yung tinataglay ng may tunay na pananampalataya? Ang una, malinaw sa ating talata, pagkaunawa sa gawa ni Kristo. Ang lahat ng mga may buhay na walang hanggan, nauunawaan ito. Ang nagtataglay ng tunay na pananampalataya ay mayroong kaalaman dito. Binalikan ni Apostol Juan yung mga mahalagang pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesukristo na nagpapakilala ng gawain niya para sa kaligtasan. Meron siyang binanggit na naparito sa tubig, na tumutukoy sa bautismo ng Panginoong Hesukristo. At mahalaga ang pangyayaring ito kasi yung bautismo ni Hesukristo, iyon yung simula ng pampublikong ministeryo ng Panginoong Hesus upang ipakilala niya yung kanyang sarili bilang ipinangakong Mesiyas
ng lumang tipan. At gayon din naririto, yung sinabi ni Juan, pagparito sa dugo na tumutukoy sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Iyan yung pinakita niya ng mga mahalagang pangyayari. At alam niyo, binigyan niya ng diin sa ating talata para lamang sa kaalaman natin yung pagparito ni Kristo sa dugo. Kasi meron siyang itinutuwid na maling pagtuturo sa kanilang panahon, na kung saan yung Kristo daw ay dumating lamang sa tao na si Jesus sa kanyang bautismo at lumisan nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Merong historical figure na si Serentus sa kanyang maling pagtuturo ng Docetism tungkol dito na sinasaway ni Apostol Juan. Kaya binigyan niya ng diin yung pagparito ni Kristo sa dugo. Dahil si Jesus at ang Kristo ay iisa. Kaya si Kristo ay hindi lamang nabautismuhan, kundi Kristo na nag-alay din ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At naririto din sa ating talata yung mahalagang ministeryo ng banal na Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang kumikilos upang maunawaan natin yung mensahe ng kaligtasan. Kaya't sa mga kaibigan namin sa umagang ito, sa aming mga anak na may pangangailangan sa buhay na walang hanggan, nawa abutin ka ng ministeryo ng banal na Espiritu mula sa kanyang salita, sapagkat nauunawaan yung mga bagay na ito because of the Spirit of God. At gayon din alam natin sa buhay ni Hesukristo, nung siya ay labis na nagpakababa, ang kanyang mga ginawa ay ayon sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga na isinama ito ni Apostol Juan. Gayon ka precise yung mga detalye na kanyang ginamit para ipakilala yung gawain ni Hesukristo para sa kaligtasan. Sa orihinal na salin, wala sa ating talata yung patotoo ng Ama, patotoo ng salita, patotoo ng Espiritu na ginagamit ng marami para sa katotohanan ng banal na Trinidad. Walang gayon sa orihinal na salin ng salita ng Diyos, sapagkat iyan ay maling salin ng Textus Receptus ni Erasmus. So walang gayong mga detalye sa orihinal na talata ng Biblia. Subalit napakahalaga ng tatlong pagpapatotoo na ginamit ni Apostol Juan dito, sapagkat bilang Hudyo, sila ay tumatanggap ng patotoo kahit na mga bagay na walang buhay. Kaya sa lumang tipan, yung mga altar na kanilang ginawa, sinasabi nilang nagpapatotoo sa napagkasunduan. Kaya kahit yung mga pangyayari ay ginamit ni Apostol Juan para patotohanan yung gawain ng kaligtasan ni Hesukristo. Gumamit siya ng salitang tubig, gumamit siya ng salitang dugo. At gayon din bilang Hudyo, muli ang testimonya na kanilang tinatanggap ay batay sa 2 o 3 saksi. At ginamit ito ni Apostol Juan para maipakita sa atin yung katotohanan ng kaligtasan na mula sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga lumalakad sa pag-ibig ng Diyos ay may tunay na pananampalataya na may kaalaman sa mga tinupad na gawain ni Hesukristo. Sila yung mga may tunay na buhay na walang hanggan. Ang Diyos Anak ay nagpakababa, dumating sa sanlibutan para din sa napakahalagang gawain ng pagliligtas sa makasalanan at ipinakilala siya bilang si Hesukristo. Ang katotohanan ng pagliligtas ni Jesus ay malinaw sa mga detalye ng kanyang buhay, kahit sa kanyang bautismo na ginawa. Bagaman tumanggi si Juan na tagapagbautismo, nagawin ito sa Panginoong Hesukristo. Kung inyong matatandaan sa Ebanghelyo,
sapagkat si Juan na tagapagbautismo ang may pangangailangan kay Jesus, not vice versa. At gayon din, walang kasalanan ang Panginoong Hesukristo. Subalit itinuro ni Jesus na dapat gawin ito sa kanya ni Juan dahil sa mahalagang katotohanan na para matupad ang buong katwiran. At iyan ay mga salita na nagpapakilala ng pagiging kinatawan ni Jesus sa kanyang bayan, sapagkat para tayo maligtas, kailangan natin ng perpektong katwiran para maging katanggap-tanggap sa Diyos. At naririto, pinapakilalang tagapagligtas na si Jesucristo na tumupad ng buong katwiran na malinaw kahit sa bautismo na ginawa sa kanya ni Juan. Para sa ating kaligtasan, hindi lamang natin kailangang mapawi ang parusa sa atin. Kailangan natin ng katwiran para maging katanggap-tanggap sa Diyos. At hindi yan matatagpuan sa sino mang tao. Kahit gaano pa siya kabanal, at kahit siya pang pinuno ng mga relihiyon dito sa sanlibutan, hindi yan matatagpuan sa anumang relihiyosong institusyon, kundi kay Hesukristo lamang na nagsabi sa kanyang bautismo para matupad ang buong katwiran. Malinaw yan. At gayon din yung katotohanan ng sakripisyo ni Hesukristo. Ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan bilang mga kabilang sa Kanya. Yung cross ni Jesucristo, hindi lamang ginawang posible ang kaligtasan, kundi tiniyak ng cross ni Jesucristo na ang mga kabilang sa Kanyang bayan, tunay na maliligtas. Yan ang makapangyarihang cross ni Jesus. Kaya maging babala sa atin yung mga maling pagtuturo na sinasabi na yung cross ni Jesus ay para sa lahat. Kasi kung gayon, walang mapaparusahan sa impyerno. Kaya maging babala sa inyo yung gayong uri ng maling idea, maling mga pagtuturo. At gayon din, maging babala sa atin yung maling pagtuturo na ang cross ni Jesucristo ay dapat kumpletuhin ng makasalanan para sila ay maligtas. Na parte lang iyon ng gawa ng Diyos at sa pamagitan ng kanilang free will, sila yung kukumpleto para maranasan nila yung kaligtasan. Iyan ay pagtuturo na sinasalungat ng Biblia. Kasi pinapakilala sa atin yung cross ni Jesucristo bilang nagbigay ng katiyakan sa ating kaligtasan, hiwalay sa gawa ng tao, hiwalay sa tulong ng tao. Isa sa mga malinaw na talata na pwede kong ibigay sa inyo ay yung unang Tesalonica, Kabanata 1, talata 10. Pansinin ninyo yung mga katotohanan dito na kung saan nakasentro yung krus ni Jesucristo. Ano yung ginamit ni Apostol Pablo? Muling pagkabuhay. Tiyak iyan. Ano pa yung mga katotohanan? Kaligtasan sa puot na darating. Tiyak daw iyan. Dahil sa krus ng Panginoong Jesucristo. Wala na tayo sa puot ng Diyos. Tiyak ang muling pagkabuhay sa atin. Naparito si Jesucristo maging sa dugo. At sa magitan ng banal na Espiritu, yung gawain ni Jesus para sa kaligtasan, nalalaman natin, biyaya na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Biyaya na dapat tumawag sa sino mang mga Kristiyano ngayon na tunay na sumamba sa Kanya. Sapagkat nalalaman natin kung sino si Jesucristo at ang kaligtasan na Kanyang tinapos. Ang mga hindi tunay na sumasampalataya, walang kaalaman sa katotohanan na ating pinag-uusapan. O masasabi natin yung iba, mali ang kanilang kaalaman patungkol sa krus ni Jesus. Sa mga bayani ng kasaysayan, hindi tayo maaaring magkamali. Hindi lamang sa kanilang pangalan, kundi maging sa kanilang ginawa.
Kasi mahalaga yung kanilang ambag sa lipunan, sa mga makasaysayang pangyayari na kung saan kanilang legasiya. Dapat alam natin kung sino sila at kung ano yung kanilang ginawa. Isa sa halimbawa na madalas magkamali, yung marami ay si Raha Sulaiman. Bagamat siya ay nakipaglaban sa mga Espanyol, madalas magkaroon ng kalituhan tungkol sa kanya dahil mayroon siyang mga kaapelyido sa ating mga bayani. Kung hindi tayo maaaring magkamali sa bayani pa lamang ng ating bansa, hindi dapat tayo magkamali sa gawain ng pinakadakilang na buhay sa ating kasaysayan, ang Panginoong Hesukristo. At alam niyo ba, bilang mga may buhay na walang hanggan, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang biyayang ito. Kaya bilang mga mananampalataya na taglay ang katotohanan ni Jesus, magtiwala ka sa tagumpay para sumunod sa Diyos. Ikaw ba ay mananampalataya at alam mo yung gawain ni Jesus na ating pinag-uusapan? Sinasabi sa iyo ng Diyos para sa iyo ang katagumpayan na sumunod kahit sa matuwid na pamumuhay na kanyang kalooban sa atin. Tinitiyak ang biyaya na ito para sa mga tunay na mananampalataya na nakikilala natin sa kanilang kaalaman tungkol sa gawain ni Hesukristo. Kaya yung mga tunay na mananampalataya, hindi lamang tayo nagsisikap na ibigin yung ating mga kapatid. Dapat natin gawin yun. Ibigin natin yung isa't isa. Nagsisikap din tayo sa matuwid na pamumuhay na lumalaban sa kasalanan at sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil tiniyak sa atin ni Kristo ang biyaya na ito. Bagamat hindi perpekto yung ating pagsunod sa matuwid na pamumuhay dahil mayroon tayong natitirang kasalanan, mayroon tayong pangangailangan na umunlad sa pananampalataya at kabanalan. Pero malinaw ang marka ng pagsisikap sa matuwid na pamumuhay ng mga may buhay na walang hanggan dahil may biyaya ang Diyos. Para diyan, sa kabila ng pagharap natin sa mga hadlang, mayroong realidad ng katagumpayan sa pagsunod sa Diyos para maging kaaliwan natin ito sa kabila ng mapanghamon na panawagan na tuloy-tuloy tayong mamuhay sa matuwid na uri ng buhay. Meron tayong ganitong kaaliwan upang hindi natin pabayaan ang ating pagsunod sa Diyos. Kaya't liban na mananampalataya talaga ang isang tao ay walang paglaya sa kasalanan. Walang paglaya sa parusa ng Diyos. Pero kung tayo ay mayroong buhay na walang hanggan, naririto yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sukat nating ikaligtas. Si Hesukristo na napako sa krus ng Kalbaryo, nakatunayan ng pag-ibig ng Diyos sa mga sumasampalataya at kabilang sa biyaya ng kaligtasan na meron tayo dahil sa Kanya ay ang katagumpayan na sumunod sa Diyos hanggang wakas. Kasama iyan, kapatid. At magkaroon ka ng kaaliwan mula diyan. Makapangyarihan yung ating tagapagligtas na anumang nawala sa tao dahil sa sumpa ng kasalanan ay higit niyang ipinanumbalik dahil sa kanyang gawain ng pagliligtas. Mahalaga yung ganitong paniniwala na huwag nating isantabi at huwag nating kalimutan para mailapat natin ito sa ating Kristiyanong pamumuhay
na binabago ang ating mga kaisipan mula sa takbo ng sanlibutan at sa ating pagsunod, talagang mayroon tayong tunay na kaaliwan. Hindi kabigatan ng pagsunod sa Diyos ayon kay Apostol Juan. Dahil sa ganitong katagumpayan na kanyang idinagdag sa ating talata. Noong panahon ni St. Augustine, sa kanyang pagsisikap na magpatuloy sa malinis na pamumuhay sapagkat labis yung kanyang kasamaan prior sa kanyang conversion. Balit sa kanyang kagustuhan na magpatuloy sa banal na pamumuhay, meron siyang kilalang pahayag na kung saan nakasentro sa biyaya ng Diyos at sinasaway yung maling pagtuturo sa kanyang panahon na yung kaugnayan sa Diyos ay nakabatay sa gawa ng tao. Alam niyo po ba yung kilalang pahayag na yan ni Agustin ay nagmula sa kanyang panalangin. At ito ang sinasabi, give what you command and command what you will. Ganito yung kanyang mga salita sapagkat hindi lamang ipinapaalam ng Diyos ang kanyang utos, kundi sa mga utos niya sa atin, binibigyan niya tayo ng biyaya upang magkaroon tayo ng kalakasan na sumunod. Totoo ito sa mga may buhay na walang hanggan. Kaya tiyak na matutupad sa atin ang matuwid na pamumuhay. Paano sila makikilala? Pananampalataya na nalalaman yung gawa ni Kristo. Subalit isa pa, na pagpapakilala sa kanila ni Juan upang angkinin yung katagumpayan ng pananampalataya, meron siya ditong sinasabi, pagtanggap sa testimonya ng Diyos. Kasi dito ay ginamit niya yung kaayusan na yung argumento sa mas mababang bagay, dapat nating kilalanin na totoo sa mas dakilang aspeto nito. Kung tunay na mayroong pagsaksi ang tao na ating tinatanggap, lalong higit na dapat nating tanggapin ang pagsaksi ng Diyos, sapagkat mas mahalaga ang pagsaksi ng Diyos. At gayon din, ang kanyang pinapatotohanan ay matibay at hindi maaring magkamali. Kaya mas mahalaga yung pagsaksi ng Diyos. At ano yung binibigyan ng testimonya ng Diyos ayon kay Apostol Juan? Sinabi sa atin ng verse 11, na mayroong buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang sa Diyos Anak. Ayan yung katotohanan na mismong ang Diyos ay nagbigay ng kanyang pagsaksi. Kaya inihiwalay ng katotohanan ito, yung sangkatauhan sa dalawang kategorya. Ang mga sumasampalataya at ang mga hindi sumasampalataya. Saan tayo kabilang sa dalawang hanay na iyan? Sapagkat napakahalaga ng ating pinag-uusapan na katotohanan. Dahil ayon sa ating talata, kung babalikan natin, ang mga sumasampalataya, sila lamang ang may buhay. Ang mga tumanggi sa mensahe na pinapatotohanan mismo ng Diyos, malinaw na sinabi ni Juan, sila ay walang buhay. Kaya huwag tayong manatili sa ating kasalanan. Huwag tayong manatili na estranghero kay Jesucristo at patuloy na tumatanggi sa matamis na pangako ng Diyos mula sa Kanya na mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat naririto, makikilala natin yung mga may buhay na walang hanggan na sila na lumalakad sa pag-ibig ay may tunay na pananampalataya na tumatanggap sa testimonya ng banal na Trinidad para sa kaligtasan. Yun ay ginawa sa atin ng Diyos sa Kanyang biyaya. Hindi lamang mayroong tatlong katotohanan na nagpapatunay ng kaligtasan mula kay Kristo,
kundi napakahalaga na idinagdag dito ni Juan, ang Diyos din mismo ang sumaksi dito. Kaya napakahalaga nung ating naunawaan kay Kristo kung tayo ay mga mananampalataya. Kung mayroong itinakda ang Diyos na ministeryo ng tao para ipakilala si Jesucristo, patunayan yung kaligtasan na mula sa Kanya, sa aking isip lamang, binabalikan marahil dito ni Juan, si Juan na tagapagbautismo sa kanyang panahon, na kung saan yung kanyang mensahe dapat kilalanin ng tao sa kanyang panahon. Dapat nilang tanggapin. Hindi lamang tao yung pinahintulutan ng Diyos na magpatotoo sa napakadakilang gawain ni Jesucristo, kundi mismo ang banal na Trinidad. Kaya yung tamang katotohanan sa banal na Trinidad dito sa ating talata, hindi yung Johannine Conomeum ni Erasmus, kundi naririto yung mga detalye na tama para sa banal na Trinidad. Pinakilala ng ating talata si Jesus ang anak ng Diyos. Naririto sa ating talata yung Diyos Espiritu Santo. At naririto sa ating talata yung patotoo ng Diyos na kabilang ang persona ng Diyos Ama. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mensahe ng kaligtasan mula kay Jesucristo. Kaya nagpapakilala ito sa atin ng labis na kasamaan. Kung nagpapatuloy tayong tumatanggi at lumalaban sa mensahe ni Jesucristo para sa kaligtasan, pinapakilala ng ginawa na ito ng Diyos. Ang labis na kasamaan ng maling pagtugon. Hiwalay kay Kristo, ang makasalanan ay patungo sa tiyak na parusa na walang hanggan. Subalit gaano kasama ang pagtanggi sa mensahe na ito, na hindi mo lamang napakinggan at sinasabi sa iyo yung realidad na Diyos mismo yung sumasaksi sa mensahe ng mabuting balita. Kaya huwag tayong magpatuloy sa ating paglaban sa Diyos dahil pinaparatangan natin siyang sinungaling sa kanyang pinatotohanan kung tayo ay tumatanggi sa mabuting balita. Pero ang mga may buhay na walang hanggan, pansinin niyo kung gaano kabuti sa atin yung Diyos. Iningatan niya tayo sa maling pagtugon. Tayo na mga patay sa kasalanan at may tendensiya na gawin yung ganong kasamaan, kumilos ang biyaya niya sa atin. At tayo ay tumugon ng may pananampalataya. Tumatanggap ng testimonya ng banal na Trinidad tungkol kay Jesus. Kaya kilala natin si Jesus, hindi lamang mabuting guro ng kasaysayan, hindi lamang matuwid na tao na nabuhay sa sanlibutan, hindi lamang relihiyosong guro na nagtindig ng relihiyon, kundi nakilala natin si Jesucristo bilang anak ng Diyos na nasa Kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa ordinaryong pagbibigay ng rekomendasyon, kailangan may kaisahan yung pahayag at yung karanasan. Halimbawa, sa isang masarap na pagkain, hindi natin mapapatunayan yung rekomendasyon kung hindi natin ito talaga natitikman sa ating karanasan, sapagkat kailangan magkatugma yung sinabi at gayon din yung naranasan. Alam niyo po ba, sa mas higit na gawa ng buhay na walang hanggan, yung sinabi ng Diyos ay nagkaroon ng kaisahan sa ating karanasan. Sapagkat bilang mga may buhay na walang hanggan,
Hindi lamang natin tinanggap yung kanyang patotoo tungkol kay Kristo, kundi tayo din mismo ang nakakaalam. Ang buhay na walang hanggan ay kay Jesus lamang. At tayo din mismo bilang mga may buhay na walang hanggan, tumatawag sa iba ng tanging kaligtasan ay kay Kristo lamang. Nagkaroon ng kaisahan sa buhay na walang hanggan, yung patotoo ng Diyos at yung buhay ng Kristiyano. Kaya't kilalanin mo bilang tumanggap ng patotoo ng Diyos, mayroon tayong pananaig para sa matuwid na pamumuhay. Ikaw ba ay sumampalataya na alam mo yung gawa ni Kristo? Na tinanggap mo kung ano yung sinabi ng Diyos kay Jesucristo? Naririto ang kanyang kaaliwan na binibigay sa matuwid na pamumuhay. May tagumpay tayo para sumunod sa Kanya. Yung biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa walang hanggan, hindi lamang sa kasaysayan. May biyaya siya sa atin, maging sa karanasan, na dahilan kaya tayo sumampalataya sa Kanya. Subalit ang biyaya sa karanasan, kabilang dito yung lakas ng Diyos upang tulungan tayo na matupad yung Kanyang salita. May biyaya sa pagsunod sa matuwid na pamumuhay. Kaya marka ng may buhay na walang hanggan na nakasentro sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, ang pagsunod sa Kanya. Hindi maaaring sabihin ng sino man na kilala niya ang Diyos ng pag-ibig at mahal niya ang Diyos ng pag-ibig nang hiwalay sa pagsunod. At bakit tiyak iyan ang mangyayari? Kasi may biyaya at tagumpay na ipinagkaloob ang Diyos sa nagligtas sa atin. Ang Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin sa pamagitan ni Kristo ay pinapakilala ang kaaliwan na ito para patuloy tayong sumunod sa Kanya. Sa gitna man ng napakaraming pagsubok, tayo ay may pagsunod hanggang sa wakas dahil sa realidad ng ating kaligtasan. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi magsisinungaling sa mga sinabi niya sa Kanyang salita, na mayroong pagdaig sa sanlibutan para sa matuwid na pamumuhay. Ang tiyak nating katagumpayan sa wakas, mga kapatid, not only future, kundi natitikman natin ngayon. Kaya totoo ang tagumpay sa matuwid na pamumuhay. Ito ay totoo. Ito ay mangyayari. Dahil kilala natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo iiwan sa ating pagsunod. Tutulungan niya tayo na sumunod sa Kanya. At ang Diyos na umibig sa atin, tapat sa Kanyang pangako, mayroon tayong tagumpay sa pagsunod sa Kanya. Kaya ano ang kasalanan na humahad lang sa iyo sa pagsunod sa matuwid na pamumuhay? Pagsisihan natin at talikuran yan. Ano ang humahad lang sa atin sa pagsunod natin sa matuwid na pamumuhay? May tagumpay para diyan. Sapagkat tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ipinangaral ng dakilang preacher na si Charles Spurgeon yung ating talata. At yung pamagat na kanyang sinabi ay faith and the witness upon which it is founded. At mula sa sermon na ito, binigyan niya ng diin yung katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. At sana angkinin natin yung salita ng Diyos sa pananaig para sa matuwid na pamumuhay. At gusto kong sabihin yung ipinangaral ni Spurgeon, God is to believe if all men contradict Him. Let God be true, and every man a liar. One word of God ought to sweep away 10,000 words of men
whether they be philosophers of today or sages of antiquity. God's word is against them, for He knows infallibly. Of His own Son, He knows as none else can. Of our condition before Him, He knows. Of the way to pardon us, He knows. There is nothing in God that could lead Him to err or to make a mistake. And it were blasphemy to suppose that He would mislead us. It was an insult to Him, such as we may not venture to perpetrate for a moment, to suppose that He would willfully mislead His poor creatures by a proclamation of mercy which meant nothing, or by presenting to them a Christ who could not redeem them. The gospel with God for its witness cannot be false. Whatever may be the witness against it, the witness of God is greater, and we must believe the witness of God. Ang Diyos na tapat sa kanyang patotoo kay Kristo ay tapat sa katotohanan na may pananaig tayo sa kasalukuyan para sa matuwid na pamumuhay. Kaya yung katagumpayan sa sanlibutan para sumunod yung mga mananampalataya ay ipinapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng pananampalataya na may pagkaunawa sa gawa ni Kristo at pagtanggap sa testimonya ng Diyos. Subalit hayaan niyong mangusap muli ako sa ating mga kaibigan, sa ating mga bisita sa umagang ito, para sa inyong pangangailangan sa buhay na walang hanggan, sapagkat yung mensahe ng mabuting balita ay pinapatotohanan mismo ng Diyos. Maging babala sa inyo ang ating tinalakay ng pagtanggi kay Kristo ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Huwag mong baliwalain ang mensahe ng mabuting balita. Huwag mong ipagpalit ito sa maling mga kaparaanan para sa kaligtasan. Huwag kang manatili sa kalagayan na laban sa Diyos at pinaparatangan ang Diyos na sinungaling, sapagkat mayroong kaligtasan. At matatagpuan iyan kay Hesukristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At sa biyaya ng Diyos sa umagang ito, kaibigan, ay talagang ibilang ka ng Panginoon sa mga may buhay na walang hanggan na ang pananampalataya nakasentro kay Jesus at ayon sa patotoo ng Diyos na tapat sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, sa diwa ng pagsamba, kami ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita, sapagkat sa maikling serye na aming tinitingnan patungkol sa matuwid na pamumuhay, hindi mo lamang kami binigyan ng paalala para aming gawin, hindi mo lamang kami binigyan ng motibasyon. Sa magitan ng talata na aming tiningnan, binibigyan mo kami ng kaaliwan na tiyak mo itong gagawin sa mga may buhay na walang hanggan. Kaya dalangin nga po namin na sa mga katotohanan na aming tinalakay, kung kami ay mananampalataya na nakakaunawa sa gawain ni Hesukristo at tumanggap sa patotoo ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa magitan ng anak, tulungan mo kaming angkinin. Tunay na tulungan mo kaming manampalataya sa katagumpayan na hindi mo lamang sinigurado sa wakas, kundi natitikman namin sa kasalukuyan. Huwag mo kaming hayaan sa aming mga kasalanan. Huwag mo kaming hayaan sa anumang pagsuway namin sa iyong mga salita. Gawin mo sa amin ang katotohanan ng banal na kasulatan na aming napakinggan, upang ang bawat isa sa iyong mga anak sa umagang ito ay mamuhay sa katwiran. At inaalala din po namin na mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo, hindi lamang nila napakinggan ang mabuting balita, sinigurado sa kanila ang iyong testimonya sa mapagpalang mensahe na ito. Huwag mong hayaan sila sa katigasan ng kanilang puso. At kung marami sa amin na sa lingguhang pagkakataon ay tinatanggihang ito, Panginoon, kumilos ka sa kanila sa umagang ito.
Makita nila yung kasamaan ng pagiging laban sa iyo. At matagpuan nila ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo na hindi lamang mayroong perpektong katuwiran mula sa Kanya, kundi pumawi ng lahat ng puot ng Diyos para sa sumasampalatayang makasalanan. Gawin mo ito sa bawat isa sa amin, kahit sa mga pinakabata, ayon sa iyong biyaya lamang, at papurihan mo ang iyong pangalan sa umagang ito sa lahat mong gagawin, sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.